Hello mga ka-Cheeseflix! Sa video na ito, himayin natin ng mabuti ang isang issue na hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan online. Isyong nagsimula sa ilang segundong video pero nauwi sa malawakang diskusyon tungkol sa respeto, boundaries, at kung gaano ba talaga kabilis humusga ang social media. Ang sentro ng usapan, si Heo Ong, isang kilalang content creator, negosyante, at kilala rin bilang isang hands-on family man. Kaya naman, nang kumalat ang video na ito mula sa isang bar sa LU, La Union, agad itong umani ng atensyon. Sa unang tingin, mapapansin na tila may hawak si Jeo Ong sa isang babae na naka-itim na dress. Sa ibang anggulo, parang kayakap, sa iba naman parang umaalalay. At dito nagsimula ang matinding debate online. Ano ba talaga ang nangyari? May isang post na agad kumalat na nagsasabing may panibagong issue raw si Jeo Ong. Ngunit sa parehong post, binanggit din na kasama raw ni Jeo ang kanyang asawa at anak noong gabing iyon. Para sa ilan, sapat na raw itong ebidensya na walang ginagawang masama si Jeo. Pero para sa iba, hindi raw automatikong nawawala ang posibilidad ng mali kahit pa kasama ang pamilya. Dito na pumasok ang mas detalyadong paliwanag mula sa isang taong malapit sa babaeng nasa video. Ayon sa paliwanag, ang babae raw ay si Jenny, isang Korean national at CEO ng Hype Club sa Manila. Hindi raw ito basta-basta lang at mas lalong hindi raw random stranger. Kaibigan daw ito ng Ong family at kilala sa pagiging lively, friendly at mahilig talaga makihalubilo. Binanggit din na hindi raw gaanong nakakaintindi ng Tagalog ang babae kaya posibleng hindi niya agad na-gets ang paligid o sitwasyon. At ayon pa sa mensahe, walang flirtation na nangyari. Sila raw ay simpleng nagsasaya sa party at sobrang crowded ng DJ booth area. Sa puntong ito, mukhang malinaw na ang paliwanag. Pero tulad ng madalas mangyari sa social media, hindi doon natapos ang usapan. Dahil mas dumami pa ang lumabas na videos at pictures, mas naging detalyado rin ang pagsusuri ng netizens. May mga nagsasabing, kung simpleng pagbabalansi lang, bakit daw nasa waist mismo ang hawak? Bakit daw hindi isang beses lang, kundi makikita sa iba't ibang frames? Dito na rin pumasok ang mas emosyonal na reaksyon ng ilang manonood, lalo na nang mapansin nila ang reaksyon ng anak ni Jeo Ong sa video. May mga nagsabi na tila naging uncomfortable raw ang bata. May ilan pang nagsabing parang biglang nagbago ang mood ni Jeo matapos ang eksena. Parang nabigla, parang napaisip, parang may realization. Sa Reddit, mas naging prangka ang mga komento. Isa ang nagsabi, parang nakita pa ata ng anak niya. Naging uncomfy yung mukha Diyos ko. Isa pa, napansin ko din to. After noon, parang nawala na siya sa mood. Parang di niya ma-process yung nangyari. Para sa mga netizens na ito, body language ang pinakamalakas na ebidensya. Hindi raw ito scripted. Hindi raw ito sinadya. Kusang reaksyon daw ng isang tao na nahuli sa isang alanganing sitwasyon. Ngunit hindi rin nagpahuli ang kabilang panig. Dahil makalipas ang ilang oras, naglabas ng mas detalyadong paliwanag si Jerel, isang miyembro ng Ong Fam. Ayon sa kanya, sadyang inilagay sa DJ booth si Jeo Ong para iwas dumog. Elevated daw ang lugar at sobrang sikip. Ang babae raw ay napaatras kaya inabutan ni Jeo para hindi mahulog. Mas lalong binigyang diin ni Jerail ang kalagayan ni Gio na may iniindang mga pilay at kondisyon mula sa isang aksidente at mga operasyon noon. Kaya raw natural lang na maging maingat ito sa galaw at balance. Ipinaliwanag pa niya na kapag nagpapapicture raw ang fans kay Gio, may distansya at may hawak talaga. Hindi dahil sa lambing, kundi para hindi mag-out of balance.
At sa dulo ng kanyang mensahe, isang pakiusap na sana raw ay itigil na ang paggawa ng issue dahil may pamilyang nasasaktan. May lumabas pang ibang anggulo ng video kung saan mas makikita kung gaano kasikip ang lugar. Para sa ilan, sapat na raw ito para patunayang wala talagang mali siya. Pero para sa iba, huli na raw ang lahat. Dahil sa social media, minsan kahit may paliwanag na, nakabuo na ng opinyon ng publiko. At minsan kahit anong linaw, may mga taong mananatiling duda. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang ito tungkol kay Geoong. Isa itong paalala kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kamera, ng anggulo, at ng ilang segundong video para baguhin ang pananaw ng tao. Kaya ang tanong na ngayon, mga ka-chisflix, isa lang ba itong maling interpretasyon? O may mga kilos ba na kahit hindi sinasadya ay maaaring makasakit o makabuo ng duda? Sa huli, kayo pa rin ang magdedesisyon. Pero sana, bago tayo humusga, tandaan natin na ang bawat video ay may context at ang bawat issue ay may taong nadadamay. Hanggang dito muna ang ating chika. Kung may opinion kayo, comment nyo lang. Pero gaya ng lagi naming paalala, chika lang, hindi panghahamak. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix sana!